Hello, good afternoon. Dinig ako. Yo. Hey. Sige. So, ayan, ang mangyayari, di may discussion tayo ngayon. Then discussion din tayo next meeting. Ano? So, bale, may meet pa tayo na dalawa bago tayo mag-quiz. Napapaisip ako, sasama ko pa ba to? O hindi. Ano ba? Gusto nyo ba isama na to? Madali lang naman to eh. Baga, ang mga aralin ninyo, interpolation, tapos LSA, pati numerical differentiation. No? Titingnan natin, ano. Pero ang O6 kasi ay delayed ng isang meeting. So, ayan. Baka hindi ko na din maisama. Siguro kahit ano lang, first derivative lang tayo. Ano? Na numerical differentiation. Sama natin sa quiz. Okay? Ayan. So, sabi ko na yung ating magiging topic for today. So, yan, numerical differentiation. Huwag kayong mag-alala. Sa numerical differentiation naman, hindi mo kailangan mag-derivative. Yun ang maganda dyan. Hindi mo kailangan mag-derivative. Ang kailangan lang natin ay yung ating napag-aralan noong Newton's forward difference and Newton's backward difference. No? Sa Newton's forward difference, di ba, ang nangyayari is sinusubtract natin yung mas malaki, yung x sub I plus 1 doon sa ating x sub I. So, for example, parang ginagawa natin is f of x2 minus f of x1. Over x2 minus x1. So, ganun yung ginagawa natin by forward. By backward, halos ganun lang din, pero ang nire-recognize lang ay yung pinakadulo na data. So, pagdating natin dito sa numerical differentiation, this is also derived from Taylor series. So, talagang napakalaki ng impact ni Taylor series. Kasi sabi dito, yan. Yung Taylor's expansion, meron tayo dyan na f of x equals to f of x bar. Yung x bar dyan, parang yan na yung ating gagamitin doon sa ating magiging expansion. Kumbaga ay magsasolve tayo ng approximated value. So, again, Taylor's expansion. This is just an approximation. Kung ano man po itong term na to dito, kung mapapansin nyo, yan, yung term na yan, that is just the error term. Kung baga sa equation natin na lagi natin ginagamit, ito yung y, ito yung true value, ito yung approximated value, yan, tapos ito yung error. Okay? So, true value equals to approximated value plus the error. Kasi diba, ginagawa natin by Taylor's expansion, sinosolve natin yung mga f sub 1, f sub 2, f sub 3, so on and so forth. Depende na lang sa kung ano yung degree ng polynomial natin. Pero kasi, pagdating natin dito sa numerical differentiation, again, yung derivation natin kasi ay nanggaling sa mga derivative. You can still remember. Sabi kasi natin that the general formula for the Taylor's expansion ay yung ating f of x equals to the summation of n derivative of f of a times x minus a raised to n over n factorial. Diba? Kung mapapansin ninyo, yung term natin dito na nth derivative ng f of a requires us to solve for the derivative of the function.
Tapos saka kayo ngayon magsasubstitute ng value ng A. So since by numerical differentiation, ang focus natin dito ay hindi hanapin yung approximated value ng ating expansion. Ang kailangan natin kuhanin ay yung value nito. Yung mga may prime. Pero not necessarily ay ating kukuhanin via differentiation. No? Hindi natin gagamitin yung yung derivative. Walang ganun. Okay? So ngayon, magsosolve tayo ngayon ng ating mga first derivative, second derivative. Siguro i-maximize na lang natin yung ating differentiation pagdating sa second derivative. Kasi dito, ang labanan ay hindi pagdiderivative. Ang labanan dito ay pagsasaulan ng formula. Okay? Kasi dito, may mga i-derive na tayo na formula. Okay? So, tingnan natin dito yung mga gagamitin natin na processes or differences para sa ating numerical differentiation. Meron tayo ditong tatlo. Okay? We're going to use the forward difference. Parang kay Newton lang. Newton's forward difference. Newton's backward difference. And may dagdag tayo na central difference. When it comes to this forward difference, backward difference, depende yan sa posisyon nung hinahanapan natin ng derivative. Okay? Again, depende sa posisyon na hinahanapan natin ng derivative. Say for example, meron tayong set of data. Meron tayong set of data. You have here the x, you have here the values of f of x. Yan. So, kunwari si x1, si y1, x2, y2, x3, y3. Ayan. Importante ngayon yung posisyon ng ating values. Say for example, I want to solve for the approximated value of f prime ng x2. Okay? F prime of x2. Sir, nasan yung f prime? Wala. Hindi natin kailangan. Ang kailangan natin ay yung data. Okay. So, to obtain a forward difference, anong kailangan natin? Sabi, ang ating mga h ay even. Hindi ibig sabihin even number. Ibig sabihin even, pare-parehas ng values ng h. Ano ba yung h natin? That is the delta x. Diba? Sabi kasi natin, nung forward difference at backward difference, yung ating pong delta x's dapat ay pare-parehas. So, kumbaga, x2 minus x1, that is delta x. X3 minus x2, that is delta x also. Okay? Yun yung goal. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng forward difference? Okay? Since ang goal natin is to solve for a forward difference, forward, meaning, ang bida mo dyan, dapat ay si x2. Yun yung bida. Kumbaga, kailangan mong i-denote na, okay, dito ako kailangan kumuha ng approximated value ng ating f prime of x. Sino yung gagamitin mo? Para magkaroon ka ng forward difference. Siyempre, itong nasa likod mo. Diba na? Nasa likod nga ba? Nasa harap. Alamin natin dito. Okay. Let I be a point on the given set of data. Sabihin natin, kunwari, ito yung bida, yung x2, tsaka y2. Yan yung given na focus point. Diyan tayo magkukuha ng value ng f prime of x2. Okay? So, your I data will be xi and f of xi. So, kung gagamit ka ng forward difference, the value that you are going to use as another
value of x will be the I plus 1 data. So, kumbaga, by forward difference, itong dalawa ang gagamitin natin. Nagets po? Sabi natin, this is your I data. Ano? The focus of our f prime of x2. So, this is your I. Yung I plus 1 ko, theta 3. Naintindihan? Nagets po? Okay? Kaya ano gagawin, sir? So, sabi natin, di-derive lang tayo. Di-derive lang natin. Ha? Sabi natin, kung ang kailangan lang daw natin ay f prime of the xi. Okay? So, ang mangyayari ngayon, we try to substitute yung atin pong xi plus 1. Okay? I-substitute the f of x as f of xi plus 1. Okay? Ang mangyayari ngayon, since nag-forward tayo, kaya plus 1. No? Ano ngayon yung mga data ko? Ano yung mga A? So, yung mga A natin by Taylor series, yun yung mga xi. So, kaya this is f of xi plus f prime of xi plus yung delta x natin, na alam natin yung pagkakakuha natin sa ating x1, xi minus yung isang x. Ano? So, ayan. Next natin na term, f double prime ng delta x quantity squared over 2 factorial plus 1 and so forth. Okay? So again, ang ating pinagbasehan ng delta x is xi plus 1 minus xi. Okay? Eh ngayon, ano bang data natin na kailangan? So, ang kailangan natin na data ay hanggang dito lang. Tama? Yan, hanggang dyan lang. So, kung yan yung focus natin dito, itong other terms, ayan, magiging error na lang. Ito na yung error. Ito ngayon yung focus natin. Okay? Yan lang yung focus natin ngayon. Kasi hanggang kay f prime lang tayo or the first derivative lang muna tayo. Okay? So ngayon, kung yun yung focus natin, i-omit natin sila na yan, error na lang. So, O of delta x indicates that the error term is directly proportional to the chosen step size, which is the delta x. No? So, omitted na yan. Ito lang yung kukuhanin natin. Yan. Itong ating part na to. Eh, sir, saan ang galing yan? Ba't magkaganyan? I-derive natin. Ano? Yan. So, kung gagawin mo dito, ay magdi-divide ka. Ano? Magdi-divide ka ng delta x sa buong equation natin. Ano? Magdi-divide ka ng delta x sa buong equation natin. Or sorry, i-isolate natin yung f prime of x. Kunin ko lang ito, itong times na to. Ilagay ko lang sa page. Ngayon natin sa paint to, ano. Ayan. Okay? So, ayan, yung ating equation. Again, our goal is to solve for the f prime of xi. Yan yung goal, f prime of xi. Isolate na natin, ano? Lipat natin ito sa kabila. Ayan, lipat sa kabila. So, ilipat mo ito sa kabila para pumasok. Ano? Magkakaroon ka dyan ng negative f prime of xi delta x tapos equal sa f of xi minus
f of xi plus 1 plus blah blah blah. Ito na yan. Ano? Hindi na yan kailangan. Error na kasi yan, di ba? So, ang error na yan, di na natin i-considered. Kasi kung i-minimize natin yung error, so we treat the error as 0. Yan. So, ngayon, ang next step natin is to solve for the f prime of xi. So, kailangan mo i-divide yung negative na delta x. So, to solve for f prime of xi, you have here f of xi plus 1 minus f of xi all over the delta x. Okay? Ito ngayon yung magiging formula natin for yan na yung formula natin for the first first derivative forward difference formula. Bakit? Again, ang involved na values natin dito ay yung I as well as the I plus 1. No? So, first derivative forward difference formula. Paano kung backward? Ano? Paano kung backward? So, backward kasi ang mangyayari dyan, ang mga data na gagamitin ay I pati I minus 1. Pero again, our goal is to solve for the f prime of xi. Na? So, nyari, di-derive natin. Na? So, ito yung involved na values. So, okay, so ito yung involved na values. We have I1, I minus 1 data. We have x sub I minus 1, f of x sub I minus 1. And then for the I value, we have x sub I, comma, f of x sub I. Okay? So, ano yung ating magiging equation ngayon? So, di ba, ang isa-substitute natin ay yung ating x sub I minus 1 dito sa ating pinaka-formula. Papalitan nyo lang. Okay? Paano naman yun? Hindi meron ka dito na f of xi minus 1 equals to, still, ang bila natin ay si f of xi plus, meron tayo na f prime of xi. Pero itong tanong, backward difference. Ha? Backward tayo. So, kung backward, ang mauuna ay yung nasa dulo. Tingnan nyo ha. To solve for the negative, to solve for the delta x using backward difference, ang mauuna ay yung x sub I minus 1 minus yung x sub I. Diba, mas malaki naman yung value natin ng xi kaysa kay x sub I minus 1. Tama ba? So, kaya ang nangyayari dito, this is negative delta x. Ang nagiging sagot dyan. Okay? Negative delta x yung nagiging sagot. Yan. Yung difference ng x natin. Kaya, ang nakalagay dito, sa part na to, ito dito sa taas, negative delta x. Okay? Sundan po. Negative delta x. Okay? And then, yung plus natin, error na yun. Ano? So, wala na tayong paki dyan. Kasi nga, ang paki lang natin is makuha si first derivative. Isolate natin yung first derivative, ano? Meron tayo na, lipat natin to sa kabila, since may negative, so magiging positive. Ito naman, magiging negative sa kabila. So, we have f prime of xi times positive delta x na ngayon siya equals to f of xi minus f of x sub I minus 1.
Okay? And since may delta x tayo, divide natin both sides by delta x. So magiging f prime of xi is equal to f of xi minus f of x sub I minus 1 over delta x. So naman ngayon, yung formula natin ng first derivative backward derivative. Backward difference. Ano? Again, ilan ang involved? Involved ay dalawa lang. Si I na point, pati si I minus 1. Okay? Sundan po? Nagets? Nagets po yung ating discussion? O, nalilito. Okay. So, bali may isa pa na problem, di ba? Sabi natin, meron pang central difference. So, paano naman si central difference? Sabi kasi natin, by equation. Tama. By equation. We have f of x sub I plus 1 equals to f of xi plus f prime of xi times the delta x. That is for the forward equation. Tama. Doon naman sa backward equation, we have f of x sub I minus 1 equals to f of xi plus f prime of xi times negative delta x. Sundan? So, ito yung second equation. Pagtatagpuin natin sa gitna, magagamit tayo ng central difference. So, in order for us to do that, kailangan natin pagsamahan yung dalawang equation na to. Yan. Kasamahin natin ano. Okay? So, ano mangyayari? Kailangan nating ma-extract yung f prime of x sub I. Okay? So, paano yun? So, meron po kasi tayo dito na may maka-cancel. Ano? Tama ba? Sorry. Gawin natin ay subtract. No, para hindi makancel. Bawal kasi makancel yung f prime of xi. Ano? So, yun nga kasi nga hanapin natin. So, kasi kapag ka-inad yan, maka-cancel. So, mawawala yung f prime of xi. So, ang gagamitin yung operation ay minus sign. Okay? Ma-minus natin dalawang equation. So, mangyayari dito, sa ating left side of the equation, so we have f of x sub I plus 1 minus f of x sub I minus 1. Tama. Sundan. Ayan yung sa left side. Ano? Tapos f of x sub I minus f of x sub I, maka-cancel. Tama. Tama ba? Oh. Ito namang f prime of x sub I times delta x minus f prime of x sub I negative delta x. Ang magiging sagot dyan ay 2 f prime of xi delta x. Tama po ba? Bakit may 2? Kasi ito, pag-add nyo, ano? So, magiging parang 2 delta x. Tama ba? Sundan po. Ano po ba kayo? Nalilito ba? Basta pag inad lang naman yan, ano, same naman sila ng terms. Negative nga lang to. So, positive minus negative. So, magiging 2. Again, anong goal natin? Ang goal natin is to solve for the f prime of xi. So, we have f prime of xi. Divide both sides by 2 delta x. So, you have f of x sub I plus 1 minus f of x sub I minus 1 all over 2
delta x. Ito naman ngayon yung first derivative central difference. Naintindihan? Nagets? So, ano naman yung involved na I dito? So, kung kanina, dito sa ating forward difference ay si I at saka si I plus 1. Sa backward difference ay si I at saka si I minus 1. Yung data naman na ginamit dito ay si I plus 1 pati si I minus 1 para makuha yung f of xi or f prime of xi. Ano? Kasi nasa gitna nila. Kaya central difference. Okay? Sundan po. Nagets? So, summarize lang natin yung mga formula na yan. Ito na may derivation lang. Ano? Yung maganda, derivation pa lang naman tayo. Baka kasi sabihin nyo, saan ko kinukuha yung formula, ano? Ayan. Dinerive ko lang muna. Okay. Nasaan yun? Ayan. So, to summarize, yung ating mga formula ng first derivative, so pagka forward difference, that is f of x sub I plus 1 minus f of x sub I over h. Yung h naman kasi ay yung delta x lang din. Ano? For backward difference, sa first derivative, we have f prime of xi equals to f of xi minus f of xi minus 1 over h. And then for the central difference, first derivative, f prime of xi equals to f of xi plus 1 minus f of xi minus 1 over 2h. Sundan. Nagets? Hindi mag-alala. Formula lang inaalala dyan. Depende na lang kung saulan nyo yung pagkaka-derive ko. Ano? Ayan. Okay. So, sample problem tayo. Ayan. So, find the approximated value of, try ko lang sana sa paint. Dali naman tandaan yung mga formula dyan. Kaya mag-alala. Okay. So, sabi dito sa ating problem, let f of x equals to x squared given the data na x, we have 0.5, 1, 1.5, we have f of x 0.25, I, and 2.25. Find the approximated value ng f prime of 1 using forward difference formula, backward difference formula, pati central difference formula. Okay. Paano kaya to? Nasaan yung I natin? Yung I natin ay nandito sa tapat nung 1. Tama? Nasundan? Yan yung ating bida. Si I na 1. Ang kailangan hanapin ay si f prime of 1. So, kumbaga, pinapahanap sa atin dito yung f prime of xi is f prime of 1. Okay? Yan yung goal natin. Ngayon, iba-iba nga lang yung approach. Okay. So, forward difference muna tayo. Sino yung magiging involved na data dito? Yung I pati si I plus 1. Tama. So, alin yung I at saka I plus 1 na data? Ito. Tama. Nasundan? Kapag nag-port na backward difference, ito naman si I minus 1 data. Ano? So, pag nag-central difference, so gagamitin mo naman si I plus 1 pati si
I minus 1 data. Nasundan? Tapos formula na lang. Letter A. You solve for the forward difference. Okay? So formula, f prime of xi equals to f of xi plus 1 minus f of xi over h. Tanong, anong value ng h natin? May type. Anong h natin? We have 0.5. Paano kakunin ng h? I-subtract lang yung dalawang values ng x na magkasunod. Ano? Minus. Ayan. Okay? So, dito, we need to solve for f prime of 1. So, we have f of xi plus 1. Alin yung xi plus 1 natin? Ito yung xi plus 1. Diba? 1.5. So, we have f of 1.5 minus f of x of y, which is f of 1, over the h, which is 0.5. So, f of 1.5 natin from the table ay 2.25. Minus f of 1 natin from table is 1 over 0.5. Ano magiging value ng f prime of 1 using forward difference? May type sa comment section. $2.5. Yun na. Yun na yung approximated value ng ating first derivative of 1. Okay? Nasundan? Sundan pa. Basic lang na. Basic lang. Oh, using backward difference naman. Kulay-pula naman tayo. So letter B, backward difference. So f prime of xi equals to f of xi minus f of xi minus 1 over h. So to solve for f prime of 1, we have f of xi, which is f of 1, minus f of xi minus 1, which is 0.5. F of 0.5 over h na 0.5. Substitute natin yung values. F of 1 is 1. F of 0.5 is 0.25 divided by 0.5. What is f prime of 1? Using backward difference. So, magiging sagot ay 1.5. Sundan? Sundan po yung ating discussion. Basic lang eh, no? Chill. Mamaya, hindi na. USB mode. Hindi naman. Hindi, madali pa rin naman. Kayo mag-alala. So, saulihin nyo lang yung formula. Last. Using central difference. So, f prime of xi equals to f of xi plus 1 minus f of xi minus 1 over h. Substitute the values. F prime of 1 equals to f of xi plus 1 equals to 1.5. F of 1.5 minus f of 0.5 over, sorry, may 2h pala dito, no? And over 2 times h natin, which is 0.5. Okay? So, substitute the values. We have 1.5. So, 2.25 minus f of 0.5, which is 0.25 over 2 times 0.5, which is 1. So, f prime of 1 using central difference naman is value
2. No? Sundan nga, madlang people. Nuggets. Basic. Ay para mag-grade ata rin, ano? 1.5. 2.5. Share naman, baka naman 1. Baka naman sa taas. Titignan natin sa dulo. Ay, nagkataon lang arihan ng mga 1.5, 2, ano? Saka 2.5, ano? Ay, teka. Hindi lang naman dyan nagtatapos yung mga pwedeng itanong dito. Hindi lang dyan nagtatapos. Given naman tayo, di ba, ng ating x squared. Na f of x equals to x squared. Tama ba? Given. Basta may given na f of x, goods lang yan. Bakit? Masusundan mo yung trend ng x. Kaya bang masundan? Ano yung sunod na value ng x kaya dito? 2, di ba? Ano? Tapos pwede mo naman kuhanin ng x squared ng 2. Di ba? So magiging 4. So may trend tayo ng function. Pero kung wala, bawal. Ano? May restriction. Kung walang pinanggalingan yung ating data na f of x, ano, or any function related to the dependent, the independent variable, hindi kayo pwedeng magdagdag ng data dito. Nagigets po? No. Kasi, meron tayong pwedeng paggamitan ng pag-a-add ng data. Sample lang, ha? Paano kung paltan ko to? Paano kung pinahanap ko sa inyo ang letter D, ha? Kulay pink naman, kulay pink. Ay, labo pala. Sige, maroon na lang. Letter D. Paano kung pinahanap ko sa iyo ang f prime ng 1.5 using central difference? F prime of 1.5. Pwede pa pala yun, sir? Pwede. Kasi meron kang f of x. So you can add another data dito sa set of data natin. Di ba? Ano yung next na data? 2. Yung x squared doon ay 4. Tama? Ngayon, ang mangyayari kasi, ito yung ating magiging bagong I. Ano? So ngayon, ito na yung magiging bago natin na I minus 1. Ito na yung bagong I plus 1. Nagets? Nagets po? Ayan ha. Are ay merong f of x. Pagka wala, kagaya mamaya, wala, hindi kayo pwede magdagdag ng data. Ano? Parang kanyari sa thesis yan, ano? Huwag kang mag-iimbento ng data mo, ano, sa thesis. Tapos nadali ka sa defense. Saan nanggaling are? Ayun na. Tamang ngiti. Huwag mag-iimbento ng data, ha? Naku, mortal sin. Ayan. Ayan siya. Makukuha niyo ang f prime of 1.5 using central difference dito. May kisolve nga daw. Mga tropa. What is f prime of 1.5? From the given data. Sige po, pasolve. Balik tayo ng 3:48. 2 minutes lang.
Okay, so anong value natin? So, value natin ng f prime of 1.5 is ang sagot 3. Hala. 3. 3-1. Inilit yung uno. 3. Ano? 3. Kaya niyan. Kaya pa yan. Mas mataas. Ano? Okay. So, may sagot dito ay 3. Kasi dito, ang magiging value natin, f prime of 1.5. So, we have here, f of 2 minus f of 1 over 2h. So, this is f of 4 minus 1 over, this is 1. So, may set ay 3. Basic. Na. Ay, medyo pahirapan lang natin ng konti. Konti lang naman. Ano? Para mas maganda yung validation ng sagot natin. Ano? Kumbaga, para mas kapani-paniwala, kumbaga, gayon. Mandamay tayo ng ibang data. Okay? Hahaluan natin ng ibang points. Paano yun, sir? Ito. Yeah, kita nyo ganyan. Sabi, to make the approximation more accurate, to include other points to be added and utilized error reduction. The data must be equally spaced. So ngayon, yari, magdadagdag tayo ng data, ano? Ang bida pa rin ay XI, ha? Ang bida pa rin ay XI. Pero ngayon, kasi dito, si f of xi plus 1, ito yung ating expansion. Tama, yan. Pag ginamit natin yung double prime, ito yung makukuha sa f double prime. Ano? Pag ni-rearrange. Okay? Once na i-rearrange. Pag in-expand, ito. Humahaba na naman, ano? Humahaba na naman. So, kagaya lang yan nung dating derivation natin. Ano? Parang sa tawag dito. It's a divided difference. Okay? So, pag ito naman, yung ginamit natin, ang haba. Ito yung may sagot. Actually, nung dati, nung nag-derive tayo niyan, ay nakuha natin yung negative 1, yung 4, yung negative 3, doon sa dating discussion. Ano? Pero ngayon, since hindi naman masyadong kailangan, ito na yung summary natin. Okay? Kapag ka forward difference, kailangan mo ng 2 point, pwede ding 3 point. No? So, dyan, meron tayo ngayon sa 3 point forward difference. Instead na xi at xi plus 1 lang, meron ka ng xi plus 2. So, backward difference naman, meron kang formula para sa 3 point. So, meron tayo xi minus 2, xi minus 1, xi. Okay? So, may screenshot muna para meron tayong basis doon po sa ating discussion. Ano? Para mamaya, isasolve nyo lang yung formula. Ano? Ito lang naman yung technique dyan. May technique dyan. Sa forward, negative, positive, negative. Ano? Tapos I love you. Ano? Ayun o. Negative 1. Positive 4, negative 3, I love you. Tapos pababa lang yung values ng x. Ano? Over 2h. Di sa backward, di you love I. Tapos positive, negative, positive naman. Ano? Yun lang. Technique lang.
Okay, kayo, bahala kayo kung anong technique niya, ano. Parang madaling tandaan kasi, ano. I love you, negative, positive, negative. You love I, positive, negative, positive. Ano? All over 2H. Kaya nga, ano, parang I love you too. Parang ganun. Yan yung palatandaan dyan. Ano? Diba? Ano, technique lang. Mga ganyan. Kayo bahala kung anong gusto nyo technique, ano. Pero kung hindi nyo, ano, kaya, kayo na bahala mag-invento ng technique nyo. I love you too. Negative, positive, negative. You love I too. Ganun. Positive, negative, positive. Okay? Tapos, ito yung mas matindi. Ayan. Kayo na lang bahala mag-invento dyan, ano? Pero madali lang naman yan. Sa central difference, okay, meron kang F prime of xi, yung kagaya nung kanina. Ano? Pero dito sa 4-point difference, kung mapapansin niyo, hindi involved dito yung xi. Kasi parang kagaya yan nung ating 2-point. Di ba? So, ang goal kasi ng 2-point is paggitnaan yung ating xi. So, dito, by 4-point, pagigitnaan nila yung xi natin. Kaya, 4-point siya. Ito si xi minus 2, si xi minus 1. Skip tayo ng xi, and then xi plus 1, xi plus 2. Dito naman, negative 1, positive 8, negative 8, positive 1, tapos pababa lang yung mga values ng x. Ano? Wait lang ha. Okay, sige. Nasa ulo na? Na-screenshot na din ba? Okay, ano? So, ang importante, sa central difference, ayun yung I minus 2, I minus 1, I plus 1, pati I plus 2. No, importante sa backward, I minus 2, I minus 1, tsaka I na data. Tapos 3-point dito, forward difference, I plus 1, at I plus 2. Okay? Nagets po ba? Sundan yung ating mga formula. Nahaba kasi yung discussion pagka ano pa eh, dinerive pa. So, nandito naman yung mga derivation, ano, and included naman sa, ano, PowerPoint. Send ko na lang yung PowerPoint. Okay? So, summary. Yan. Yan yung summary natin ng ating mga formula. No? So, pwede nyo screenshot. Kasi ito yung bawal dalhin sa exam, ano? Bawal dalhin. Yan. Pa-screenshot na lang. Thank you. Okay. Ako na lang mag-ano. Ito kasi ay first derivative pa lang. Ano? First derivative. Sulat ko nga dito. First derivative. Reset ko na lang ha. Pasa ko sa GC.
Ano, 4:30 tayo, no? So, sakto lang pala ang discussion. Nakita sa GC yung formula? Nag-send? Hindi pa. Kaya kita na. Goods na. Okay, sige. So, sample problem tayo. Again, ang bida pa rin natin dyan ay si XI, ano? Si XI pa din. So, yan. Ito, gumaganito ang example ay hindi na natin kayang i-predict yung data na sunod. Ano? Hindi na kaya i-predict yung data na sunod dito. Week. Ano week na yun? Week 40. Nasusunod ba yung discussion natin? Or may tanong kayo? So, ayan. Okay, so, sabi dito, the table below shows the weather forecast of a statistical data for the rainfall per 6 years from year 2000 to 2018. So, meron tayo ditong years, 2000, 2006, 2012, and 2018. So, kung mapapansin ninyo, ang ating value ng H ay nabanggit na. 6 years. So, the value of H ay 6. Okay? So, for the year 2000, you have rainfall in mm ay 445. Year 2006, 568 mm. 2012, 746. 2018, 935. Okay? So, tanong dito, sa unang tanong natin, find the rate of change of the rainfall on 2012 using central difference formula. So, kapag hindi binanggit kung ilang data points ang gagamitin, automatic, 2 point lang ang gagamitin ninyo. Ano? 2 point lang. Okay? So, for letter A, so, gagamitin nyo ay 2 point central difference. Ano? Okay. So, ang hinahanap natin ay yung sa rainfall on 2012. So, meaning, ang ating I, XI natin, 2012. Now, ang ating central difference, so, pag central difference tayo, ang gagamitin natin na data ay XI plus 1, which is 2018. Then XI minus 1 is 2006.
So what we're going to do is to solve for the 2-point central difference ng f prime 2012. So f prime of xi equals to f of xi plus 1 minus f of xi minus 1 over 2h. So dito, we need to solve for f prime of 2012. So we have here f of 2018 minus f of 2006 over 2 times 6. Substitute the values. 2018, f of 2018 is 935 minus year 2006, value is 568 over 12. So what is f prime of 2012? May type naman 4 decimal if possible. Kung hindi man ay kahit 2 decimal. Hindi, 4 decimal na lang. Sagot natin ay 30.5833. Sundan po. Again, pag hindi indicated, kung ilang data points, automatic 2 point lang. Next problem. So find the rate of change of the fall on 2006 using 3-point forward formula. Okay? So ang bida naman dito, sa letter B, sabi ay 3 points. 3-point forward. So ito si I love you too, I love you too. So we have here f prime, xi natin, 2006. So I plus 1, we have 2012, xi plus 2, 2018. Now, so to solve for the f prime of xi in 3-point forward, so we have negative f of x sub I plus 2 plus I love, so 4 f of x sub I plus 1 minus 3 f of xi over 2h. Sundan? Tama yung formula, So, sunod natin, substitute yung values. F prime of 2006 equals to negative f of 2018 plus 4 times f of 2012 minus 3 times f of 2006 over 2 times 6. Now, substitute the values. You have negative 935 plus 4 times 756 ba? 746. 4 times 746. Then minus 3 times 568. 567. 1268 over 2 times 6, which is 10. Ano magiging sagot natin? May type sa comment section. So we have 28.75. Okay? Final answer. No. So from the data obtained in B, so involved yung nakuha natin na data na B, estimate the amount of rainfall for the year 1994
using 3 points backward formula. Sir, parang wala namang 1994 dyan Yeah. So kasi, kung 1994 yan, parang backward nung ating 2000 na year. So kumbaga, magsisingit kayo dyan ng 1994. Yeah, may 1994. Ang tinatanong sa atin, estimate the amount of rainfall for year 1994. Tinatanong, ano yung amount ng rainfall dito? No. So ano kaya pwede natin gamitin? Diba? Kasi sabi dito, from the data obtained in B, gamitin natin yon, yung data na yon. Okay? So, for that, pwede natin gawin yung backward difference. Diba? Sabi kasi, ang requirement sa atin na gamitin ay 3-point backward formula. So, dito, ang ating formula ay f prime of xi equals to 3 f of xi. Tama ba? O xi minus 2. So, xi muna, no? Yan, f of xi minus 4 f of xi minus 1 plus f of xi minus 2 all over 2h. So, bale, ang hinahanap kasi natin ay si 1994. So, by 1994, kailangan mo ng 3 points. Ibabaliktad mo, di ba? Ibabalik mo. So, pwede mong gamitin si 1994, si 2000, pati si 2006. Tama ba? Tama. Yan yung pwede mong tatlong gamitin na data. Tanong. Saan natin ilalagay yung mga yan? Ang mangyayari kasi doon, parang reverse process. Ang magiging xi natin, si 2006. Ito yung ating xi. Ito yung magiging xi minus 1. Ito yung i minus 2. Nagets po? So, pabalik lang. Anong sabi? Gagamitin daw natin yung data from letter B. So, since ang xi natin ay si 2006, kung ano man yung naging value dito ng f prime of 2006, pwede natin gamitin. So, this becomes f prime of 2006 equals to 3 times f of 2006 minus 4 times f of 2000 plus f of 1994 over 2 times 6. Diba? Ano yung f prime of 2006? Di 28.75. Tama ba? Was to 3 times 2006. F of 2006. Si 568. Minus 4 times f of 2000, 445. Plus f of 1994, which is yun yung hinahanap natin, over 12. Ano ang ating f of 1994? May isolve.
Sagot natin ay 421. Ano? Nagets po? Nagets? Yan. Sige. Then last na question. Using data from B and C. Patay. Find the rate of change of rainfall on 1994. Sorry pala, joke. 2006. Using 4-point central difference formula. Wasak. Tignan niyo ha. Ang magiging 4-point central difference formula, yung I niya is 2006. So, okay na pala to. Kumbaga ito, magiging I plus 1 ko. Ito yung magiging I plus 2. Kasi ang hinihingi sa atin na yung F prime of 2006. Pero, gagamitin natin si central difference formula. 4-point. Ano? So, for letter D. So, 4-point central difference. So, meron tayo dito na F prime of xi equals to, we have negative f of xi plus 2 plus 8 times f of x I plus 1 minus 8 times f of x I minus 1 plus f of x sub I minus 2 all over, hindi 2h ha, 12h. Okay? Sundan po. Substitute natin yung mga values ng x. So, f prime of 2006 minus equals to negative f of 2018 plus 8 times f of 2012 minus 8 times f of 2000 and then plus f of 1994 over 12 times 12. Plug in yung data. So, f prime of 2006 equals to negative, sumasolo yung data, negative 935 plus 8 times 746 minus 8 times 445 plus f of 1994, yung kakakuha lang natin na 421 all over 144. What is f prime of 2006? So, magiging value natin ay 26.3056. Okay? Sundan po. So, ayan. So, yan po yung ating first derivative. Ano? First derivative pa lang. So, tomorrow, ay, wala pala tayong meeting. Sa next meeting, sa Friday next week, ano, siguro hanggang dito lang sa
sa ating tawag dito. First derivative lang. Yung kasama sa quiz. Yung second derivative, next meeting, hindi kasama. Ano? So, ganyan yung aaralin ninyo. Okay? Simula interpolation, then LSA, and then itong ating numerical differentiation in first derivative. Ano? Okay, question? About sa ating discussion for today. Wala naman. Yan, color-coded na yan, ano? So, madali na makita yung mga solution. Ano? So, questions? Wala? Okay, so wala na. So, dismiss na po tayo. Thank you po sa inyo. Thank you po, sir.